Hello mga kabosing! Maligayang pagbabalik sa Pinoy Manhwa. Sa video na ito, ipagpapatuloy natin ang isinumpang talento ng martial arts. Nagsimula ang episode sa pagpapakita ng dalawang panig na naghahanda para sa nalalapit na labanan. Sa isang panig ay ang mga mandirigma ng Tyrant Sword Sector, habang sa kabilang panig naman ay ang mga tauhan ng Jongnan Sector. Magkaharap silang nakatayo sa arena, handang magsimula ang laban anumang sandali. Maging ang dalawang sector leader ay personal na dumalo upang saksihan ang mahalagang sagupaan. Tahimik silang nagtitigan, na para bang sinusukat na nila ang lakas ng isa't isa bago pa man magsimula ang labanan. Ramdam na agad ang tensyon sa pagitan ng dalawang kampo. Habang pinagmamasdan iyon ni Jin, naisip niyang magsisimula na ang pinakahihintay na laban. Samantala, pinuri naman siya ni Chang, na nagsabing malaki na ang naging pag-unlad niya at naniniwala itong marami pa siyang maipapakita sa laban na iyon. Sa kabilang banda, napaisip si Jin na hindi naman talaga kailangang sumama ni Chang sa laban. Siya mismo ang personal na humiling na payagan itong dumalo, kaya lubos siyang nagpapasalamat sa naging suporta nito. Sa isip niya, malamang ay dumating si Chang dahil nais siyang tulungan at samahan sa mahalagang pagkakataong iyon. Ilang sandali pa ang lumipas ay biglang tumalon sa gitna ng arena ang ikatlong disipulo ng Tyrant Sword Sector Leader. Hawak nito ang kanyang espada habang buong kumpiyansang hinamon ang sinuman mula sa kabilang panig. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Muyek, ang ikatlong disipulo ng kanilang master, at malakas nitong ipinahayag na handa siyang harapin ang sinumang may lakas ng loob na lumaban sa kanya. Sa una ay nanatiling tahimik ang lahat mula sa Jongnan Sector. Walang agad na sumagot sa hamon, hanggang sa si Jin mismo ang humakbang pasulong. Magalang niyang hiningi ang pahintulot ng sector leader. Bilang isang guest elder, sinabi niyang nais niyang siya ang humarap kay Muyek sa laban. Nagdalawang isip ang mga nakatataas dahil hindi naman tunay na miyembro ng Jongnan Sector si Jin. Batid nilang kapag may nangyaring masama rito, maaari silang managot sa napakalaking responsibilidad. Gayunpaman, dahil same time ang personal na kahilingan ni Jin, napagdesisyonan din nilang bigyan siya ng pahintulot. Habang pinagmamasdan iyon ni Wei Ji, naalala niya ang sinabi noon ni Master Zhong. Sinabi nitong ginagawa ni Jin ang lahat upang mag-iwan ng pangalan sa mundo ng martial arts bago pa man dumating ang kanyang nakatakdang kapalaran. Dahil dito, lalo niyang naunawaan kung bakit walang pag-aalinlangan si Jin na humarap sa bawat mapanganib na laban. Pagkatapos matanggap ang pahintulot, nagpasalamat si Jin sa sector leader. Pagkatapos matanggap ang pahintulot, nagpasalamat si Jin sa sector leader. Kaagad siyang naglakad at ginamit ang fleeting step technique. Sa isang iglap ay tumalon siya patungo sa gitna ng arena hanggang sa tuluyang humarap kay Muyek. Tahimik na pinagmamasdan ng magkabilang panig ang dalawang mandirigmang nakatayo sa gitna ng arena. Alam ng lahat na ang susunod na mangyayari ay magiging simula ng isang napakahalagang laban. Pagkakita kay Jin, agad siyang kinutya ni Muyek. Sinabi nitong tila naubusan na ng mahuhusay na mandirigma ang Jongnan Sect dahil kailangan pa nitong umasa sa isang panauhin upang lumaban para sa kanila. Ngunit mabilis ding nagbago ang ekspresyon ni Muyek nang makilala niya ang binata. Ayon sa kanya, naalala niyang kabilang si Jin sa Jung family, ang angkan na minsan na nilang winasak. Nagulat pa siyang buhay pa pala ito matapos ang nangyari noon. Sinabi pa niyang kung dumating man si Jin upang maghayganti, wala rin itong magagawa. Ipinaalala niyang minsan na itong pinatawad ng kanilang sect leader at binigyan lamang ng babala. Ngunit iginiit niyang hindi na iyon mauulit. May kumpiyansa niyang ipinahayag na sa pagkakataong iyon ay hindi na makakaligtas si Jin. Sa halip, malaking kasiyahan umano para sa kanya ang putulin ng ulo nito sa mismong harap ng lahat. Habang patuloy na nagsasalita si Muyek, napansin niya ang buong atensyon ni Jin ay nakatuon lamang sa sect leader ng Tyrant Sword Sect. Hindi man lang nito pinapansin ang mga sinasabi ng kanyang kalaban at patuloy lamang itong nakatitig sa tunay nitong target. Dahil dito, lalo pang nagalit si Muyek. Sinabi nitong napakalaki ng kapal ng mukha ni Jin dahil habang kinakausap niya ito, iba naman ang tinitingnan nito. Sa sobrang galit ay agad niyang hinugot ang kanyang espada at walang pag-aatubiling umatake. Hindi naman nagpahuli si Jin. Agad din niyang inilabas ang kanyang espada at sinalag ang paparating na atake.
Nagbanggaan ang dalawang espada, at matapos ang unang palitan ng mga galaw ay sinabi ni Moyek na hindi pala basta-basta ang kanyang kalaban. Aminado siyang mahusay din itong gumamit ng espada. Gayunpaman, kalmado lamang si Jean. Sinabi niyang hindi dapat nagsasayang ng oras ang isang swordsman sa walang saysay na pananalita habang nakikipaglaban. Sa halip, mas mahalagang ituon ang buong atensyon sa laban. Ipinapakita ng tagpong ito ang malaking kaibahan ng kanilang pag-iisip, habang si Moyek ay nagpapadala sa emosyon, si Jean ay nananatiling kalmado at nakatuon lamang sa tunay na layunin. Sa isip ni Jean, naalala niyang nakalikha na rin siya ng sarili niyang tamang swordsmanship technique at marami na rin siyang natutunan tungkol sa sining ng espada. Dahil dito, malinaw niyang nakita ang iba't ibang kahinaan sa estilo ni Moyek. Hindi nagtagal, mabilis niyang itinulak paatras ang kanyang kalaban. Nang mawalan ng balanse si Moyek at mapaatras, agad na ginamit ni Jean ang kanyang flash step. Sa isang napakabilis na galaw ay dumaan siya sa tabi ng kanyang kalaban, mabilis na iniwagayway ang kanyang espada, at tuluyang nalampasan ito. Ilang sandali lamang ang lumipas bago bumagsak sa lupa ang ulo ni Moyek. Sa iisang malinis na atake ay tuluyan niya itong napatay. Matapos ang laban, mahinahon lamang na ibinalik ni Jean ang kanyang espada sa lalagyan nito. Pagkatapos ay muli niyang itinuon ang kanyang tingin sa sector leader ng Tyrant Sword Sect. Napansin niyang nanatiling kalmado ang pinuno, na tila walang anumang pakialam kahit napatay na ang sarili nitong ikatlong disipulo. Kasunod nito ay itinuro ni Jean ang kanyang espada sa sector leader at hayagang hinamon ito. Sinabi niyang bago matapos ang laban sa araw na iyon, puputulan niya ang isa sa mga braso nito. Ipinakita ng hamong iyon na malinaw ang kanyang layunin at hindi lamang siya lumaban para sa tagumpay, kundi upang simulan ang paghihiganti laban sa taong responsable sa pagbagsak ng kanyang angkan. Samantala, labis ang kasiyahan ng mga miyembro ng Jungnan Sect. Malakas nilang isinisigaw na si Flashbound ang pumatay sa ikatlong disipulo ng kalaban. Humanga sila sa ipinakitang husay ni Jean sa espada at lalo pang tumaas ang kanilang moral. Sa kabilang panig naman, nabigla ang mga miyembro ng Tyrant Sword Sect. Hindi sila makapaniwalang may isang binata na kayang patayin si Moyek ng ganoon kabilis at kadali. Dahil sa matinding galit, agad na iniutos ng sector leader ng Tyrant Sword Sect na simulan na ang pag-atake at lipulin ang lahat ng kalaban. Sa utos na iyon ay tuluyan ng sumiklab ang malawakang labanan, habang sabay na sumugod ang magkabilang panig sa isa't isa. Sa gitna ng kaguluhan ay ipinakita ang isang matandang martial master, na siya palang lolo ni Moyek. Sa matinding galit ay mabilis itong sumugod patungo kay Jean. Nang maramdaman ni Jean ang napakalakas na presensya nito, naisip niyang isa itong makapangyarihang martial master at maaaring mahirapan siyang harapin. Gayunpaman, nagtaka rin siya kung bakit siya mismo ang pangunahing target ng matanda. Habang papalapit ang matandang master ay sumigaw ito sa galit at isinisi kay Jean ang pagkamatay ng kanyang apo. Sinabi nitong hindi niya ito patatawarin. Nanatiling kalmado si Jean at sumagot na kung naging sapat ang pagtuturo nila kay Moyek, hindi sana ito natalo ng ganoon kadali. Ayon sa kanya, kung tunay itong may talento, hindi sana ganoon kabilis natapos ang laban. Bagamat matapang ang kanyang sinabi, ipinapakita rin nito ang paniniwala niyang sa mundo ng martial arts, ang tunay na lakas lamang ang magpapasya sa resulta ng bawat labanan. Mas lalo pang nagalit ang matandang elder matapos marinig ang mga salitang iyon. Sinabi nitong wala itong karapatang maliitin ang kanilang paraan ng pagtuturo, saka agad na sumugod upang paslangin si Jean. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang espada, biglang sumulpat si Master Zhong mula sa likuran ni Jean. Agad nitong hinarang ang paparating na atake at itinulak paatras ang matandang elder, kaya napilitan itong umatras. Pagkatapos ay nagpasalamat si Master Zhong kay Jean sa lahat ng naitulong nito sa kanilang sekta. Gayunpaman, sinabi niyang sapat na ang nagawa ng binata at siya na ang haharap sa matandang martial master, dahil ang laban na iyon ay lampas na sa antas na dapat harapin ni Jean. Narinig iyon ni Jean at naisip niyang sa wakas ay mayroon ng katapat si Master Zhong. Dahil dito, sinabi niya sa sarili na kailangan na rin niyang humanap ng kalabang akma sa kanyang kasalukuyang kakayahan upang lubos niyang masubak ang sarili sa gitna ng digmaan. Ipinapakita lamang nito na hindi siya lumalaban dahil sa yabang,
kundi upang patuloy na masukat at mapaunlad ang kanyang tunay na lakas. Makalipas ang ilang sandali, may ilang mandirigma mula sa Sword Tyrant Sect ang sabay-sabay na sumugod upang patayin si Jin. Nang makita niya ang mga ito, sinabi niyang sa wakas ay nakahanap na rin siya ng mga kalaban. Agad niyang hinugot ang kanyang espada at sinalubong ang mga umaataking sundalo. Dahil pawang mga ordinaryong mandirigma lamang ang mga ito, hindi naging mahirap para sa kanya ang isa-isang pabagsakin ang mga kalaban. Habang nagpapatuloy ang labanan, binibilang pa niya kung ilan na ang kanyang napapatumba. Ipinapakita ng tagpong ito kung gaano nakalaki ang agwat ng kanyang kakayahan kumpara sa mga karaniwang martial artist. Samantala, nanatiling malapit si Chang kay Jin upang magsilbing suporta. Sa tuwing may kalabang sumusubok umatake mula sa likuran, agad itong hinaharang at pinapatumba ni Chang upang matiyak na walang makakalapit kay Jin. Dahil dito, natuwa si Jin at napagtanto niyang may mapagkakatiwalaan siyang kasama sa gitna ng laban. Sinabi naman ni Chang na huwag siyang mag-alala at ituon lamang ang buong pansin sa mga kalabang nasa harapan, dahil siya na ang baalang magbantay sa kanyang likuran. Nagpatuloy ang matinding labanan hanggang sa sumunod na eksena, ipinakita si Miss Elsha na naglalakad kasama si Jin. Ipinaabot niya ang kanyang taos-pusong pasasalamat at sinabing malaking bahagi ng kanilang tagumpay sa unang yugto ng digmaan ay dahil sa kanya. Ayon sa kanya, ang naging panalo ni Jin ang nagbigay ng napakalaking inspirasyon at lakas ng loob sa buong Jongnan Sect. Ipinaliwanag din niya na sa isang digmaan, napakahalaga ng unang tagumpay dahil ito ang nagpapataas ng moral ng buong hukbo. Kapag mataas ang kumpiyansa ng mga mandirigma, mas lumalakas din ang kanilang determinasyong lumaban hanggang sa huli. Pagkatapos nito, sinabi ni Miss Ilshan na marami ng martial masters at maging ilang elders ng kanilang sekta ang nais makipagkita kay Jin. Nabalitaan na kasi ng lahat na isa siyang martial sage na may pambihirang pag-unawa sa martial arts. Umaasa ang mga ito na mabibigyan sila ni Jin ng mga payo upang higit pang mapahusay ang sarili nilang mga teknik. Naalala rin ni Jin na totoo ang sinabi ni Miss Ilshan. Bago pa man magsimula ang labanan, marami na ang lumalapit sa kanya upang humingi ng gabay. May ilang elders na nakiusap na obserbahan lamang niya ang kanilang martial arts at magbigay ng kahit kaunting payo. May ilan ding nagsabing gusto siyang makilala ng kanilang junior sisters at mayroon pang nagbiro na nais siyang makasama sa isang date. Dahil dito, kapwa nagulat sina Jin at Chang sa dami ng Athens iyong natatanggap niya. Ipinapakita lamang nito kung gaano kabilis kumalat ang reputasyon ni Jin matapos niyang ipakita ang kanyang pambihirang kakayahan. Habang naglalakad pa sila, seryosong tinanong ni Miss Elshan kung nais na ba niyang malaman ang tunay na dahilan kung bakit nilipol ang Jin family, kung bakit pinaslang ang kanyang mga kapamilya, at kung bakit sinalakay ng Sword Tyrant Sect ang kanilang angkan. Ipinaliwanag niyang may ilang bahagi na ng kwento ang naibunyag noon, ngunit may mga mahahalagang katotohanan pa ring hindi pa niya nalalaman. Matapos marinig iyon, sinabi ni Jin na mas mabuting ipagpaliban muna ang usapang iyon. Ipinaliwanag niyang mayroon pang mas malaking labanan na naghihintay laban sa mga elders ng Sword Tyrant Sect, kaya nais muna niyang ituon ang buong pansin sa paparating na digmaan. Idinagdag pa niyang susundin niya ang mungkahi ni Miss Ilshan at hihintayin na lamang niyang matapos ang labanan bago niya pakinggan ang buong katotohanan tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya. Pagkatapos bumalik ang eksena sa kwento ng digmaan, ipinakita na dumating na ang mga elder ng Tyrant Sword Sect. Sa pagdating nila, naging malinaw na mas magiging seryoso at mas mabangis ang susunod na yugto ng labanan. Kasama rin nila ang Elder Council, ang kanilang mga armadong mandirigma, at ang sector leader ng Tyrant Sword Sect. Nang makita ito ni Master Zhong, sinabi niyang hindi magiging madali ang laban. Ipinaliwanag niyang dahil mismong ang mga elder ng kabilang panig ay sasabak na rin sa digmaan, wala na silang ibang pagpipilian kundi ipadala rin ang sarili nilang mga elder upang harapin ang mga ito. Narinig iyon ni Wei Ji at nagtanong kung ang laban na iyon na ba ang magiging huling bakbakan. Sumagot si Master Zhong na iyon na nga ang magiging pangwakas na labanan. Pagkatapos ay inatasan niya si Wei Ji na pangalagaan ang lahat ng junior disciples habang abala ang mga nakatatandang martial artist sa digmaan. Bago magsimula ang laban, binigyan ni Wei Ji si Jin ng taos-pusong pagbati at sinabing umaasa siyang marami itong magagawa sa darating na bakbakan.
Ngumiti lamang si Jin at buong kumpiyansang tinanggap ang kanyang mga salita. Kasunod nito, muling pinaalalahanan ni Master Zhong si Jin tungkol sa isang napakadelikadong kalaban, ang Vicious Rakshasa Swordsman. Ipinaliwanag niyang ito rin ang Elder na nagtangkang umatake kay Jin noong nakaraang labanan. Dahil si Jin ang pumatay sa apo nitong si Muyek, siguradong gagawin ng matandang Elder ang lahat upang makapaghiganti. Idinagdag pa ni Master Zhong na noong nakaraan pa lamang ay ipinakita na ng Rakshasa Swordsman ang napakalaking lakas nito. Dahil dito, naniniwala siyang si Jin ang pangunahing punteriya ng matandang Elder sa laban na iyon. Ipinaliwanag din niyang tinatawag itong Rakshasa Swordsman dahil bihasa ito sa dalawang magkaibang martial arts. Bukod sa nakamamatay nitong sword technique, gumagamit din ito ng napakalakas na palm technique. Parehong lubhang mapanganib ang dalawang teknik na iyon, kaya kinikilala ito bilang isa sa pinakamalalakas na Elder ng Tyrant Sword Sect. Hindi lamang iyon. Sinabi rin ni Master Zhong na ang Rakshasa Swordsman ang kanang kamay mismo ng sector leader ng Tyrant Sword Sect. Kung sakaling matalo o mapatay ito, para na ring naputulan ng isang mahalagang braso ang kanilang pinuno. Dahil dito, binalaan niya si Jin na maging labis na maingat at hanggat maaari ay iwasang makipagsagupaan rito ng walang sapat na paghahanda. Nagpasalamat si Jin kay Master Zhong sa lahat ng impormasyong ibinahagi nito. Batid niyang magiging malaking tulong ang mga babalang iyon sa nalalapit na laban. Hindi nagtagal, tuluyan nang nagsimula ang digmaan. Inutusan ng magkabilang sector leader ang kanilang mga mandirigma na sumugod, at agad na nagsalpukan ng dalawang hukbo. Nagbanggaan ang mga mandirigma ng Zhongnan Sect at Tyrant Sword Sect sa isang matinding labanan, habang si Jin ay patuloy na sumusulong sa gitna ng kaguluhan, isa-isang pinababagsak ang mga humaharang sa kanyang landas. Habang papalalim ang kanyang pagsulong, sa wakas ay nag-cross ang landas nila ng Rakshasa Swordsman. Agad siyang hinarap ng matandang Elder at sinabi nitong sa buong larangan ng digmaan ay iisa lamang ang taong nais nitong patayin, si Jin. Wala umano itong pakialam kung ilan pa ang mamatay sa paligid, dahil ang tanging layunin nito ay pugutan si Jin ng ulo at ailay iyon sa puntod ni Muyek upang matahimik ang kaluluwa ng kanyang apo. Nanatiling kalmado si Jin sa kabila ng mabibigat na salitang iyon. Sinabi niyang tila hindi angkop sa isang orthodox martial artist ang ganoong pag-uugali. Ipinaalala niyang ang kabilang panig ang unang sumalakay, sila rin ang unang nagbitiw ng matatapang na salita, at ngayong may namatay sa kanilang panig ay saka lamang sila naghahanap ng paghihiganti. Ayon kay Jin, sa halip na maghanap ng masisisi, mas dapat silang mahiya sa sarili nilang mga ginawa. Ang sagot niyang ito ay nagpapakita ng kanyang matatag na paninindigan at ng kawalan niya ng takot kahit kaharap ang isang makapangyarihang Elder. Dahil dito, lalo pang nagalit ang Rakshasa Swordsman. Sumugod ito kay Jin habang sinasabing tigilan na nito ang pagsasalita, dahil hindi raw sapat ang mga salita upang manalo sa isang tunay na labanan. Kasabay nito ay agad siyang sumugod at inatake si Jin. Nang marating niya si Jin, mabilis na hinarang ng binata ang pag-atake gamit ang sariling espada. Wala siyang naging problema sa pagdepensa laban sa sword technique ng kalaban. Gayunpaman, hindi roon nagtapos ang opens iba ng Elder. Kaagad nitong ginamit ang kanyang palm technique, bagay na nagpabago sa takbo ng kanilang sagupaan. Naalala ni Jin ang babala ni Master Zhong na ang Rakshasa Swordsman ay bihasa hindi lamang sa espada kundi maging sa palm technique. Kaya nang magtipon ng enerhiya ang Elder at maglunsad ng palm strike, sinalubong din iyon ni Jin gamit ang sarili niyang palm technique. Gayunpaman, dahil higit na mataas ang cultivation at lakas ng Elder, napaatras at bumagsak si Jin matapos ang banggaan. Napagtanto niyang kakailanganin pa niya ng oras upang muling maipon ang kanyang enerhiya. Dahil dito, agad niyang ginamit ang movement art ng Jin Clan upang mapabilis ang pagbawi ng kanyang lakas. Sa isip niya, malinaw na hindi niya kakayaning talunin ang kalaban ng mag-isa sa kasalukuyan niyang antas. Habang nagpapalakas si Jin, biglang sumugod si Wei Ji mula sa gilid ng battlefield upang tulungan siya. Kasama rin niya ang ilang disipulo na sabay-sabay umatake sa Elder upang ilihis ang atensyon nito at bigyan ng pagkakataon si Jin na makabawi. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, sinamantala ni Jin ang pagkakataon upang pag-aralan ang espesyal na teknik ng Rakshasa Swordsman. Tahimik niyang inoobserbahan ang bawat galaw ng Elder, kung paano nito hawakan ang espada,
kung paano ipwesto ang katawan, kung paano tipunin ang enerhiya sa mga braso at binti, at kung paano ilabas ang bawat pag-atake ng may pinakamataas na bisa. Unti-unti niyang nauunawaan ang kabuuan ng teknik. Sa patuloy niyang pagmamasid, nakamit niya ang isang uri ng enlightenment at naunawaan kung paano isagawa ang nasabing martial art. Muli na namang ipinakita ang pambihirang kakayahan ni Jin na matuto at umunawan ng mga teknik sa napakaikling panahon. Samantala, nagpa siya si Wei Ji na magsagawa ng isang napakapanganib na all-out attack. Nang makita iyon ni Jin, agad niyang naisip na lubhang delikado ang galaw na iyon. Batid niyang kapag pamalya ang pag-atake, maaaring ikamete mismo ni Wei Ji ang kapalit nito. Sa kabila ng panganib, hindi umatras si Wei Ji. Mabilis niyang itinulak ang kanyang espada upang putulin ang braso ng elder. Kasabay nito, inilabas naman ng Rakshasa swordsman ang kanyang palm technique at sinalubong ang kanyang opponent's iba. Nagkasabay ang dalawang pag-atake. Nagtagumpay si Wei Ji na maputol ang isang braso ng elder gamit ang kanyang espada. Ngunit kasabay nito ay direktang tinamaan siya ng palm technique ng kalaban. Dahil sa napakalakas na puwersa ng atake, nabalian siya ng ilang tadyang at malakas na bumagsak sa lupa. Sa kabila ng pagkawala ng kanyang braso, tila hindi man lamang natinag ang Rakshasa swordsman. Sa halip ay pinuri pa niya si Wei Ji. Sinabi niyang karapat-dapat pala talaga ang reputasyon nito bilang tanyag na dragon ng Zong sect at bilang susunod na sect leader. Aminado siyang isa itong napakalakas na mandirigma. Ang papuring iyon ay lalo pang nagpapatunay kung gaano kabigat ang isinugol ni Wei Ji sa labanang iyon. Ngunit habang pinupuri siya ng elder, kitang-kita ring malubhana ang kalagayan ni Wei Ji. Hindi na siya makatayo matapos tanggapin ang buong lakas ng palm technique. Hindi na nag-aksaya ng oras ang Rakshasa swordsman. Hawak ang kanyang espada sa natitira nitong kamay, muli siyang sumugod upang tapusin si Wei Ji sa pamamagitan ng pagputol sa ulo nito. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Jin mula sa likuran at hinarang ang elder bago pa nito maisigawa ang huling pag-atake. Pagkakita sa kanya, sinabi ng elder na tamang-tama ang kanyang pagdating dahil balak muna nitong patayin si Jin bago ang iba. Samantala, nanatiling kalmado si Jin. Habang nakaharap sa elder, malinaw niyang nababasa ang bawat galaw at posisyon nito. Alam na niya kung saan manggagaling ang susunod na pag-atake, saan iikot ang espada ng kalaban, at kung saang direksyon niya kailangang gamitin ang kanyang evading step upang makaiwas. Sa tamang sandali, ginamit ni Jin ang kanyang evading step at matagumpay na naiwasan ang pag-atake ng elder. Kasabay nito, mabilis siyang yumuko at buong bilis na iwinasiwas ang kanyang espada. Sa isang malinis at eksaktong hiwa, tinamaan niya ang katawan ng elder. Ilang sandali lamang ang lumipas, nahati sa dalawa ang katawan nito at bumagsak sa lupa. Sa pagkakataong iyon, tuluyan nang napatay ni Jin ang nakatatakot na Rakshasa swordsman. Ipinakita ng tagpong ito kung gaano kabisa ang kanyang obserbasyon at kung paano niya nagamit ang natutunang teknik sa mismong laban. Nang makita ng Tyrant Sword Sect leader na napatay ang isa sa kanyang pinakamahuhusay na elder, pansamantalang natahimik ang buong battlefield. Samantala, itinaas ni Jin ang kanyang espada at tumingin ng diretsyo sa sect leader. Ipinahiwatig niyang natupad na niya ang kanyang sinabi noon, dahil bagamat hindi nito literal na naputol ang braso ng pinuno, napatay naman niya ang kanang kamay nito, ang Rakshasa swordsman na nagsisilbing pinakamalakas nitong taga-suporta. Nakita ni Chang ang nangyari at napagtanto niyang kailangan itong ipaalam sa buong hukbo. Huminga muna siya ng malalim bago buong lakas na inanunsyo na si Flashbound, ang guest ng Jongnan Sect at isang White Rank Master mula sa Ruin Frontier Sect, ay matagumpay na nakapatay ng isang elder. Idineklara rin niyang tuluyan nang napatay ang Rakshasa swordsman. Pagkarinig ng anunsyong iyon, labis na nagulat ang lahat ng miyembro ng Jongnan Sect. Hindi sila makapaniwalang isa sa pinakamapanganib na elder ng Tyrant Sword Sect ay natalo ng isang kabataang mandirigma. Dahil dito, lalo silang nagkaroon ng tiwala sa kanilang sarili. Para sa kanila, kung kaya nilang pabagsakin ang isang elder, kaya rin nilang harapin ang natitirang mga kalaban. Samantala, kabaligtaran naman ang naging epekto nito sa hanay ng Tyrant Sword Sect. Nabigla at natakot ang kanilang mga mandirigma. Hindi nila matanggap na ang isang makapangyarihang elder ay napatay ng ganoon kabilas ng isang batang kalaban. Dahil dito,
unti-unting bumaba ang kanilang moral at nagsimula silang mawala ng kumpiyansa sa pagpapatuloy ng labanan. Habang tumataas ang morale ng Jongnan sect, sabay-sabay silang sumugod ng may mas matinding determinasyon. Sa kabilang panig, nagsimulang umatras ang mga miyembro ng Tyrant Sword sect. Dahil sa pagkawala ng kanilang kumpiyansa, mas naging madali para sa Jongnan sect na itulak sila paatras at kontrolin ang takbo ng digmaan. Mula sa malayo, pinagmasdan sila ni Elder Jong. Tahimik niyang naisip na si Jin ay tunay na mag-iiwan ng pangalan sa mundo ng martial arts. Sa kabilang banda, maging ang sect leader ng Jongnan sect ay nabuhayan din ng loob. Dahil sa malaking tagumpay na iyon, muli siyang sumugod upang harapin ang sect leader ng Tyrant Sword sect. Gayunpaman, isang elder ang agad na hamarang sa kanyang pag-atake. Ipinaliwanag nitong sobra ng lumakas ang momentum ng Jongnan sect matapos mamatay ang Riksha swordsman. Kung ipagpapatuloy pa nila ang labanan, lalo lamang lalaki ang kanilang magiging pagkalugi. Dahil dito, iminungkahi nitong umatras muna sila, bumuo ng panibagong plano, at saka na lamang muling bumalik upang lumaban. Sa huli, sumang-ayon ang sect leader ng Tyrant Sword sect at iniutos ang pag-atres ng kanilang buong hukbo. Ngunit bago siya tuluyang umalis, matagal niyang tinitigan si Jin. Alam niyang ang binatang iyon ang naging pangunahing dahilan ng pagbagsak ng kanilang moral at ng pagbabago ng takbo ng labanan. Hindi rin inalis ni Jin ang kanyang tingin sa sect leader. Tahimik niyang naisip na hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang lakas upang talunin ang taong iyon. Mahaba pa ang landas na kailangan niyang tahakin bago niya maabot ang antas ng kanyang pinakamalaking kaaway. Gayunpaman, determinado siyang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay, lalo na't 4 na taon na lamang ang natitira bago dumating ang itinakdang oras ng kanyang paghihiganti. Isa na ang lumipas, kaya bawat natitirang taon ay magiging napakahalaga sa kanyang paglalakbay. Dito nagtatapos ang episode 22. Sa kabila ng malaking tagumpay na kanilang nakamit, malinaw na ipinakita ng pagtatapos ng kabanatang ito na simula pa lamang ito ng mas mabibigat na laban na haharapin ni Jin. Ang kanyang tunay na layunin ay nananatiling hindi pa natutupad, at ang paghaharap nila ng Tyrant Sword sect leader ay tila nakatakda pa lamang sa tamang panahon.